The title of our message ngayong umaga is Resolving Selfishness. Based sa ating binasa, we notice ang mga pagiging makasarili ng mga may kaya. Those who have are taking advantage sa mga wala. Again, under the leadership of Nehemiah, ang Jerusalem ay pinangunahan niya at ito'y halos makumpleto na. Pero mayroong mga obstacles na kanilang nakaharap. And may mga banta sa kanilang pag-aayos ng mga wall at gates. At mayroon dito sa chapter 5 ay mayroong mismong conflict sa loob ng Jerusalem. Sa kapwa mga Hudyo, may mga conflict sila sa kanilang sa bawat isa. So, itong mga sa loob mismo ng Jewish community. So, ito yung nangyayari dito sa Nehemiah chapter 5. Ang mga may kaya, ay nagtitake advantage sa mga wala. At ang mga wala ay desperado na magkaroon para lang makabayad ng buwis at para lang makakain. And that's what's going on here sa Nehemiah chapter 5. So mayroong internal conflict and so mayroong kaguluhan na nangyayari sa loob. And so isa itong threat sa pag-build ng walls, ng mga gates, ng mga sira sa Jerusalem. Remember, it's almost complete. Pero again, may mga obstacles na nangyayari para hadlangan ang gawain ng Panginoon. Three things na nag-contribute kung bakit nagkaroon ng conflict sa loob ng Jerusalem. Dahil una, may problema. Ano itong problema? Is, number one, yung pagdami ng populasyon. Pagdami ng bilang ng mga tao. Tingnan nyo sa verses 1 and 2, basahin ko muli. Dumating ang panahon na ang mga mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya. So you notice na malaki na yung population, malaki yung bilang ng pamilya. Dumami ang tao sa Jerusalem. Naalala nyo na before this, sila ay naging captain sa Babylon and sa panahon ni Nebuchadnezzar in 586 BC at mga libo-libong mga Hudyo ang dinala sa Babylonia para gawing alipin na ngayon ang tawag ay Iraq. So, nanatili sila doon ng 70 years hanggang sa dumating ang bagong imperyo at bagong hari sa trono sa pamumuno o sari ng Persia na kung saan nagbigay ng kautusan na maaari na silang bumalik sa Jerusalem. So, may tatlong grupo na nagbalik sa Jerusalem mula sa Babylonia patungong Jerusalem. Ang unang grupo ay makikita natin sa Ezra at inulit sa Nehemiah chapter 7. Sa Ezra 2 record at makikita muli natin sa Nehemiah chapter 7. And kapag tinignan nyo yung mga nakarecord doon, ito yung mga census ng mga nagbalik sa Jerusalem. Makikita ninyo sa Nehemiah chapter 7 na libo-libong mga tao ang nagbalik sa Jerusalem. Probably mga around mga malapit sa mga 60,000 ng mga Hudyo. And so they returned sa Jerusalem. At tagal natin bumalik sila sa Jerusalem na wala silang anuman na resources. They returned to Jerusalem with nothing. So, pagdating nila sa city, walang lupain na cultivated at walang pananim. So, wala silang income, walang resources. There's nothing sa place na ito. And thousands of people ang bumalik sa Jerusalem. Napakaraming tao. So, ang problema ngayon, dahil sa, di ba kapag maraming mga tao, ang nangyayari is yung shortage ng pagkain. Okay? Shortage ng pagkain at maaaring ding tubig. Because thousands of people are now in Jerusalem and so sila ay affected ng crisis nito dahil sa pagdami ng bilang ng mga tao. They can support them and now nagrereklamo sila para sa kanilang pagkain na bigyan sila para makasurvive. And so they are turning now to each other. And pangalawang nag-contribute sa conflicts nito ay ang taggutom. Tingnan ninyo sa verse 3. Sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay, wag lamang silang magutom.
And so mayroong gutom sa lugar na ito, tagutom. Nang sila ay bumalik sa Jerusalem, ang kanilang concern ay ang pag-build. Naalala niyo sa Hagay, ito ay bago pa si Nehemiah, bago pa 75 years, bago kay Nehemiah, nagsalita si Hagay. Ang concern nila nang dumating sila sa Jerusalem ay pag-build ng kanilang mga bahay at hinayaan nilang ang templo na ruins. Hindi nila inayos. And so, sinabi ni Hagay na tingnan nyo, hindi kayo blessed dahil inuuna nyo ang inyong mga sarili kaysa unahin ang para sa Panginoon. So, palagi kayo naglalagay ng pera sa bulsa pero butas naman ang inyong bulsa. Palaging kulang. Bakit? Hindi kayo satisfied, hindi kontento, hindi kayo blessed dahil hindi ang Panginoon ang pinaka-priority ng buhay nyo. And so, dito nagkaroon ng binigyan ng challenge ang mga tao na unahin ng Panginoon i-build ang templo. And so they build the temple nang sila ay kinumpont at challenge. And so, but then decades later, naapektuhan pa rin ang mga tao because of population explosion at gutom. At because sa curse na ito, there are times na there are curse na dumadating sa Israel dahil sa kanilang pagiging matigas ng kanilang katigasan ng kanilang puso at ulo. Na ayaw nilang unahin ng Panginoon, ayaw nilang sundin ng Panginoon. So, that's why there's curse. Hindi sila blessed. So, hanggang ngayon, naapektuhan pa rin ang mga tao. And so, when we make wrong decisions sa ating buhay, maaaring maapektuhan ito ang susunod pang mga henerasyon natin kung mali ang desisyon na tinatahak natin sa ating buhay. And so, this, what's happened here, di ba? So, decades later, naapektuhan pa rin ang mga tao because of they made wrong decisions sa kanilang buhay. They chose na unahin ang kanilang sarili. Sundin ang kanilang kagustuhan imbis ng kagustuhan ng Panginoon. Another thing that contributes ng conflicts ay ang buwis, malaking buwis na kailangan nilang bayaran. Tingnan niyo sa verse 4. May nagsasabi namang nakapagngutang kami, makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. So, tandaan ninyo na at this particular time, ang Israel ay sakop ng imperyo ng Persia. And so, subject sila sa imperyong ito ay kailangan nilang magbuwis. Now, mayroong economic crisis na nangyayari because kailangan nilang mag-spend ng maraming pera, not because sa building project, sa trabaho o sa pag-build ng mga sila sa Jerusalem, but because kailangan nilang magbayad ng buwis. Naalala nyo in chapter 2 ng pinahintulutan si Nehemiah na magbalik sa Jerusalem, ang hari ay nagbigay din ng kasulatan na ang mga neighboring countries ay magbibigay ng supply para provision sa pag-build ng mga sira sa Jerusalem. Pero alam natin na sa pag-spend din ng money or malaki din mawala sa imperyo ng Roma when it comes sa tax kasi mapupunta yung supply sa Jerusalem. And so they were required na to give or to pay tax na malaki din ng kanilang kailangan bayaran sa buwis na kung saan mapapansin natin kinailangan na nilang ibenta ang kanilang mga properties. So, ito yung isang dahilan ng conflict sa loob ng Jerusalem. And so now, nangungutang na sila at mas lalong nababaon sila sa utang. Nangungutang sila para makapagbayad ng buwis. At tingnan nyo yung mga tao. Tingnan natin yung mga dalawang tao dito na sa story. Kanina tinignan natin yung problems about sa conflict, and then yung problema dito ay yung tao, those who have, na pinsan nagtitake advantage sa mga wala. Tingnan pansinin ninyo sa verse 5. Kami, mga Hudyo rin, at mga anak namin, ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit, pinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. So, ang nangyayari dito sa story ay yung those within
Jewish community. Those who have, may kaya, taking advantage sa mga wala. So, basically, sa simple na pag-intindi, sinasabi nila sa mga walang may bayad sa tax. Sinasabi nila, kailangan nyo magbayad ng buwis. Sige, ako magbabayad sa iyong buwis. Basta isanla mo ang iyong mga property. And so, ito yung ginagawa nila. Sinasabi nila, nagugutom ka, wala kang pambili ng pagkain, meron ako sa iyong, may pagkain ako para sa iyo, may pera pa, para may pambili ka ng pagkain. Pero kailangan mong isangla ang iyong mga properties, ang iyong mga lupain, ang iyong mga bukirin. So, papautangin kita para makakain ka. Pero, kailangan mo magbayad sa akin. And mapapansin natin na tina-charge nila ang kapwa nila mga Hudyo ng malaking interest. So hanggang sa nababaon sila sa utang. They were charging each other interest and taking advantage sa bawat isa. And ito yung pinaka-worst. Ang mga tao na pumayag sa deed o sa pagsasanla ng kanilang mga lupain, ng kanilang mga ubasan para makabayad ng buwis at makakain. And now, wala na silang property. So, story tell us na ang ginawa na nila para makabayad sila ng buwis o para makakain sila, pati ang kanilang mga anak ay binibigay na nila para alipinin ng mga may kaya. So, ito yung nangyayari dito. So, those who had ay binibili ang kanilang mga anak nitong mga kapwa nila mga Hudyo para gawing personal na mga alipin. So, tingnan nyo muli sa verse 5, mapapansin nyo dito na binenta nila o binigay nila kanilang mga anak para maging alipin. So, iniisip nila, para makabangon kami muli, ibibenta na lang namin ang aming mga anak o ang aming mga ubasan, ang iba ubasan, ang mga lupain. Now, nakita ito ni Nehemiah, and so there's confrontation na nangyari dito in verses 6 to 11. Now, kinumpont niya ang mga makasariling mga Hudyo. Tingnan niyo sa verses 6 to 8. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito. Ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? Kaya inipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Verse 8, sinabi ko, sinikap natin mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo na mga kapwa nila Hudyo. Hindi makapagsalita ang mga pinuno. So, nagalit si Nehemiah sa nangyayari ito na injustices. Nasasabi niya, bakit nyo ginagawa ito sa bawat isa? Tayo dati mga alipin ng Babylonia at ngayon ay malaya na tayo. And then inaalipin nyo ang bawat isa. Mga kapwa Hudyo ay inaalipin ninyo, hindi ito tama. And so nang na-realize ni Nehemiah ang mga nangyayari ito, again, sinabi niya na ihinto ninyo ang ginagawa ninyo. Hindi ito tama. As you notice in verse 9, basahin ko sa verse 9, mali ang inyong ginagawa patuloy. So, dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Notice, ito ang word, itawid natin sa panahon natin yung salitang ito. Sa verse 9, para maintindihan natin. Ulitin ko, dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. So, sa panahon natin, ang simpleng sinasabi nito, may mga nakatingin na mga hindi mananampalataya sa simbahan. May mga unsaved, mga unbelievers na nakatingin sa church. At tinitingnan nila kung paano ang katawan ni Kristo na tinitreat ang bawat isa. Kung tayo ba ay nag-iibigan o mayroong division sa simbahan, mayroong fighting sa simbahan, kung mayroong bang unity sa simbahan o wala. And you cannot win others kung walang unity sa simbahan.
You cannot win others kung hindi tayo nagkakaisa. Kung mismo sa atin sa loob, walang pag-iibigan sa bawat isa. Walang pag-treat ng mabuti o maganda sa bawat isa. Ito yung ang tumitatawid natin sa panahon nito. And many times na hindi tayo makawin dahil mismo ang problema ay nasa loob, walang unity. And so, when we act like this, sabi ni Nehemiah, hahamakin tayo ng ating mga kaaway. And we, Christian, when we act like this, when there's fight, when there's no love, when there's no unity, when we don't treat right, ang bawat isa sa atin, ang mga mananampalataya ay ibamak tayo. And they will say, paano ako maniniwala sa inyo? E mismo nga sa inyo, sa loob ninyo ay mayroong problema. So, itinama ito ni Nehemiah. Sabi niya, hindi ito tama. And so, in verses 10 to 11, as you notice, sabi dito, ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interest ng kanilang pagkakautan. Ngayon din, ibalik ninyo ang mga bukuin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Ibalik ninyo ang naging interest ng perang ipinahiram ninyo. Gayon din ang mga tribo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. So, dito ay napapansin natin na challenge niya ang mga tao. He led by example, ginawa niyang tama, and then he challenged the people na gawin kung ano ang pleasing sa Diyos, kung ano ang tama. Now, nagbigay ng confirmation ng mga tao. Sabi nila, gagawin namin ito. You can read it later sa verses 12 to 19. Okay, kami ay susunod, gagawin namin ito. Gagawin namin kung ano ang tama. So, kung ito ang threat para sa pagsasaayos ng mga kailangan ayusin dito sa Jerusalem, we would stop taking advantage sa bawat isa. Tutulungan namin ang bawat isa na makabangon. Mag-iibigan kami. And that's the point, church. That's the point. Importanting point para sa atin. Importanting lesson. So the story dito, mayroong population na explosion at ang bawat isa ay walang pakailan sa iba. Basta kami, kailangan na mapakain namin ang aming sarili. So they are taking advantage sa ibang tao. They are taking care sa kanilang mga sarili. They don't care sa kanilang kapwa mga Hudyo. And what does it speak to us as a body of Christ? The body of Christ should always about the business ng pagtingin sa bawat isa, kung paano natin matutulungan ang bawat isa, kung paano natin mapaglilingkuran ang bawat isa, paano natin makakalinga ang bawat isa. Ang body of Christ ay dapat na binabantayan natin ang ating simbahan against sa division, sa mga gustong i-divide ang simbahan, sa mga gustong mag-cause ng kaguluhan sa simbahan. And no, you can put practical na pamamaraan para maintindihan natin ito. Every fellowship, whether Bible study, home Bible study, whether Sunday church service, whether youth fellowship, do you care sa mga tao na dati ay katabi mo and then biglang wala sa fellowship, na-miss nila ang fellowship? Nangungumusta ka ba sa iba? Kumusta kilala mo siya? Kumusta si itong persona? Name niya, kilala mo? Yung katabi ko to, kilala ko to. Hindi naman nakaten, whether youth fellowship, whether home Bible study. You know, our fellowship is not just about coming to church, pagpamati sa pulong sa Ginoo. Our fellowship, this is a family, pamilya sa Ginoo, body of Christ. Iba ang religion sa relationship, okay?
when it comes sa religion, ang ginagawa lang ng tao, labas-pasok sa simbahan. Walang pakialam sa bawat isa. But when you are acting sa relationship, especially kung may maganda kang relasyon sa Panginoon, may pakialam ka sa mga kapatid mo sa Panginoon. Kung tatanungin ka, uy, kumusta si Juan? Nanano naman siya? Ang bit maaram, nanano daw na siya? Of course, if you care sa bawat isa, you will ask kung kumusta, ano nangyari. Because that should be the body of Christ. We treat one another ng mabuti. And when you see those person, hey, sister, brother, bakit hindi ka nakadalo na sa pagtitipon? Meron bang problema? So, perhaps, they share to you kung anong problema nila, but because you care, because we have love sa bawat isa, can I pray for you? Can I encourage you? Pwede ba na makapangkot sa imo? We care. And you know, sa every Sunday, when someone is not attending, and so, kumusta natin, kumusta na, ang kapatid natin, and so, the church is making effort na bisitahin natin so that we could pray sa kanila kung may karamdaman. Ito yung lesson ko dito. You know, may mga separate na mga fellowship, and you could do this in every fellowship na mayroon tayo, not just Sunday service, may youth fellowship, may home Bible studies, may mga tinatawag pang cell group. And so you could do this na kapag mayroong isa na minsan nangihina, kapag mayroong isa na unti-unti nang lumalayo sa Panginoon, but because we care sa bawat isa, but because mayroong pag-ibigan sa bawat isa, we ask kung kumusta na siya, and we pray, we visit kung kailangan siyang bisitahin. And so, all of us has part sa body of Christ na hindi po katulad ng mga Hudyo. Alabot ko sa iya, basta ako magpasiguro sa akong kalugaringon. Ambot ko na nanalo siya, basta ako maupay. No. So that Jesus said, so that the world will know that you are my disciples if you love one another. Dili kita makadara sa Ginoo kung mismo sa sulod, dili nagkakaurusa. So, importante na sa sulod, mismo may pagkaurusa, may paghigugmay, may pag-take care sa ang kada usa willing na magpagamit para paglingkuran ang iba. So, otherwise, you come and go and nobody knows kung anong nangyari. You come and go and nobody knows kung anong nangyari sa part ng grupong ito, sa part ng body of Christ. What happened sa part ng isa na part ng body of Christ, na ano nangyari sa kamay, ano nangyari sa paa, ano nangyari sa bibig o sa isang bahagi ng katawan ni Kristo. And you know, I am so blessed. I'm so blessed with those people na in times of crisis sa buhay po namin, they are there to pray for us. Because they know na kailangan namin ng prayer and back up na mula sa kanila. Because, you know, kapag ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy, ang kaaway ay magbibigay ng hadlang para hindi magpatuloy ang gawain o may stop ang gawain ng Diyos. So, maraming beses na may mga obstacles, mga hindrances na nangyayari para hadlangan ang gawain ng Diyos, like what happened sa story na binasa natin. I'm so blessed na during the time when we are short sa, you know, palagi kong tinetestify ito, sa dalawang anak ko, palagi kong short sa financial because sa sila, sa private, mahal na hospital palagi. Ang dalawa kong mga anak, mga mahal na hospital, malaking bayarin ang kailangan bayaran. And, you know, I came to a point na sabi ko, and I know you heard it before, na kung wala akong pambayad, dahil kulang ang pambayad ko, bahala na kung magtatrabaho ako sa hospital nito. But you know, there are sisters, brothers and sisters na who care, na may love, na nahigugma sa amon. And so, you know, Pastor,
I'll take care sa iyong bayarin. 70,000, 60 and nabawasan because my PhilHealth sa dalawang mga anak ko. And you know, right now, lahat ng mga baboy namin namatay. Diba? Ang anay, burod, ang mga bakten na ready na ibaligya para sa lechon, totally naubos tungod sa sakit. But, you know, kung gaano kabuti ang Diyos, you know, may mga kapatiran sa Panginoon na, you know, biglang magsasabi, Pastor, I know na kulang ngayon ang budget mo kasi naubos yung source of income mo. Pastor, ako muna sa iyo ito ang aking bigay para ma-sustain ang mga pangangailangan. Many times, may mga kapatiran, pastors, ito, kailangan mo ng tulong, ito, tulong namin para sa iyo. Because they care. Because the love is there. Yung paghigugmahay. Because they value ang manggagawa sa Panginoon. They value ang kapatid nila sa Panginoon. At yan dapat ang mangyari sa bawat isa. And we're blessed na sometimes kapag may sakit kami sa bahay, merong tutulong para sa gawaing bahay. And so, God has blessed us so much. And we glorify God for those people na nag-take care sa amon and those na may paghigugma. I'm not speaking of this para to brag about sa among mga kaligayahan. But the point is, yung church dapat maging testimony kung paano kita nagkakaurusa, kung paano kita naghigugmay, kung anong pwede natin maihatag imbis na makuha, kung paano kita makakapag-serve. Don't think of what you can get, but rather think of what you can give or how can you serve others. Did you get the point? Huwag yung isipin palagi kung anong makukuha nyo sa kapwa nyo o sa bawat isa. Isipin natin palagi kung ano ang pwede natin maibigay at paano tayo makakapaglingkod sa bawat isa. Ito yung sinabi ni Pablo, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Salit bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. And so, dito, sa binasa natin, sinasabi ni Pablo, ito dapat yung attitude. Sa English translation sinabi, let this attitude be upon you. Ito dapat ang attitude. Anong attitude? Pagpapakumbaba. Be humble. Isipin nyo ang iba na mas importante kaysa sa inyong sarili. Huwag nyo lang tingnan. Isipin ang pansariling interest ninyo. Hindi, isipin nyo rin ang kapakanan ng iba. Sundin ninyo ang halimbawa na ipinakita ni Kristo. Paglingkuran ninyo ang bawat isa. Ibigin ninyo ang bawat isa. Tulungan ninyo ang bawat isa. Hindi lang po palaging take and take. Learn also to serve others, to bless others. Kailangan nating tanungin ang ating sarili. Tandaan natin ito. Ito ang dapat ang tanong na palagi nating tandaan. Ano ang pwede kong magawa para matulungan ang aking kapatid sa Panginoon or para i-bless siya? Tinitingnan natin, we're looking around palagi and asking the Lord, Lord, ano ang pwede kong gawin para makapag-ministeryo sa kapatid ko? Paano ko siya may i-bless? Paano ko siya matutulungan? Yan palagi ang dapat ang attitude natin. Paano palagi tayo makapag-bless, makakatulong, makapag-ministeryo sa iba? And so, kung yan ang gagawin natin, mariresolve ang pagiging makasarili. And you know, the title of our message, Resolving Selfishness. Again, look around always kung paano ka makapag-bless, makapaglingkod. The problem, minsan,
is palagi tayong gusto natin tayo ang i-bless lang paglingkuran. Palagi tayong gusto natin tayong mag-receive. And yung attitude na ayaw natin na i-bless din ng iba, paglingkuran ng iba, ministeryo ng iba. The Lord want to use you to bless others, help others, and minister to others. Again, hindi natin mawiwin ang ibang tao kung mismo walang love sa loob at kung mismo sa loob may problema sa pagiging makasarili. So, again, look around you always and ask the Lord kung ano ang pwede mong gawin para ma-bless ang ibang tao o matulungan ang ibang tao paano sila mapaglingkuran o maministeryohan. Amen?